Ang binata na si Jing ay nagmamay-ari ng isang mobile repair shop, ngunit halos hindi sapat ang kinikita niya para bayaran ang upa. Sa totoo lang, hindi lang ang upa ang iniintindi niya, ang mas mahalaga ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Tong na nangangailangan ng pera para sa kanyang operasyon dahil may butas sa puso nito. Buong responsibilidad para sa kanyang kapatid ay nasa balikat ni Jing, dahil iniwan ng kanilang ama ang kanilang ina maraming taon na ang nakalipas, at pumanaw na rin ang kanilang ina dahil sa kanser. Sa kabila ng bigat ng emosyonal na pasanin, isang araw ay bumisita si Jing sa doktor. Ipinahayag ng doktor na lumalala ang kondisyon nitong araw-araw, at may 2 taon na lamang siyang natitira para mabuhay kung hindi maisasagawa ang operasyon. Ngunit ang halaga ng operasyon, na higit sa 700,000 yuan, ay labis na nagpapabigat sa loob ni Jing, at hindi niya alam kung paano siya makakapag-ipon ng ganoong kalaking halaga. Sa gabing iyon, habang tinitingnan niya ang kapatid ng may pagmamahal, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan na pinapapunta siya sa pabrika dahil may nais itong ipakita sa kanya. Doon, ibinukas ng kanyang kaibigan ang isang tela at inihayag ang malaking imbakan ng 100,000 smartphones. Ipinaliwanag nito na ang mga teleponong ito ay dapat ipadala sa Italia ngunit tinanggihan sa quality checks, at ngayon ay nakakulong na ang may-ari at hindi pa nababayaran ang renta sa storage ng 2 taon. Ang mga teleponong ito ay nakatambak lang at kinakalawang. Ibinigay ng kaibigan niya ang alok na ibenta kay Jing ang lahat ng telepono sa halagang 100,000 yuan, na maaari niyang ayusin at ibenta muli sa mas mataas na halaga. Pinag-isipan ni Jing ang alok, ngunit wala siyang sapat na pera para bilhin ang buong stock. Kaya bumili siya ng isang telepono bago umuwi. Ginugol niya ang buong gabi sa maingat na pag-aayos ng telepono at nagawang buksan ito pagsapit ng umaga. Determinado, pumunta si Jing sa bangko kinabukasan at nakakuha ng loan para mabili ang buong stock ng mga telepono. Pagkatapos, pumunta siya sa isang electronic market sa China at nakipagkasundo sa isang dealer ng refurbished na telepono upang ibenta ang kanyang mga telepono. Nang kalkulahin ni Jing ang kikitain mula sa deal na ito, nagulat siya nang mapagtanto na ang kikitain niya mula sa pagbebenta ng 100,000 telepono ay halos 1,000,000 yuan, na higit pa sa sapat para mabayaran ang operasyon ng kanyang kapatid. Natuwa si Jing at masiglang sinalubong ang kapatid sa eskwelahan dahil pakiramdam niya ay malapit ng masolusyonan ang lahat ng kanyang problema. Ngunit gaya ng alam natin, ang buhay ay madalas magbigay ng hindi inaasahang mga pagsubok. Hindi kanais-nais na sorpresa ng 2 linggo ang makalipas ay nagpatupad ang gobyerno ng China ng pagbabawal sa pagbebenta ng mga refurbished na smartphone dahil sa tumataas na e-waste. Galit na hinarap ni Jing ang dealer, ipinaalala ang kanilang kontrata na bilhin ang lahat ng kanyang mga telepono, ngunit sinabi ng dealer na walang kontrata ang higit sa batas, at hindi na niya kayang bilhin ang mga telepono. Labis na nalungkot si Jing sa napagtanto na hindi na niya makokolekta ang perang kailangan para sa kanyang kapatid. Bukod dito, kailangan pa niyang bayaran ang loan na kinuha niya para bilhin ang mga telepono. Miserable na ang buhay ni Jing, ngunit bigla siyang nakaisip ng ideya. Pumunta siya sa manufacturing company ng parehong modelo ng smartphone at nag-alok ng deal sa manager. Iminungkahi ni Jing na ibebenta niya sa kanila ang mga pyesa ng mga smartphone sa mas murang halaga, na magagamit ng kumpanya sa kanilang refurbished na mga telepono para sa international market. Gayunpaman, sinabi ng manager na hindi ito posible dahil ang pag-alis ng mga pyesa mula sa mga telepono ay maaaring magdulot ng mga depekto, na magreresulta sa hindi pagpasa sa quality control. Tiniyak ni Jing na kaya niyang ligtas na tanggalin ang lahat ng pyesa, nang sa gayon ay makapasa pa rin ang mga ito sa quality control. Hindi naman talaga interesado ang manager kay Jing, kaya para lang makaiwas ay sinabi niyang ipadala na lang ni Jing ang mga pyesa para sa quality control testing at ipaalam sa kanya ang resulta kapag tapos na, bago siya umalis. Matapos iyon, nagtrabaho ng gusto si Jing sa loob ng ilang araw upang ligtas na tanggalin ang bawat mahalagang pyesa ng telepono at ipinadala ang mga ito para sa quality control. Sa kabutihang palad, lahat ng pyesa ay pumasa sa quality checks, kaya't agad na dinala ni Jing ang ulat sa manager at hiniling na pirmahan ang kanilang kasunduan. Ngunit sinabi ng manager na hindi naman niya sinabing bibilhin niya ang mga pyesa, ipinakiusap lang niya kay Jing na ipaalam sa kanya kung pumasa ang mga ito sa quality control. Labis na nalungkot at nagalit si Jing sa narinig, ngunit hindi siya sumuko. Lumapit siya sa may-ari ng kumpanya, si Zhang, at humingi ng 10 minuto ng kanyang oras. Ngunit nagmamadali ang may-ari dahil may tren itong kailangang abutan sa loob ng 30 minuto, kaya tumanggi itong makipag-usap kay Jing. Hindi natinag, agad na bumili ng tiket si Jing para sa parehong tren at mabilis na nagmamadaling sumakay sa kanyang scooter sa makikitid na eskinita. Sa kasamaang palad, naaksidente siya sa daan.
Sa kabila ng nangyari, pinilit ni Jing na bumangon at sinubukang paandarin muli ang kanyang scooter, ngunit hindi ito umandar, kaya't napilitan siyang tumakbo patungong istasyon. Nakahabol siya sa tren sa huling segundo. Dumiretso siya sa upuan ng may-ari at sinabing, "Ngayon may 10 minuto ka na, di ba?" Ipinahayag ni Jing ang buong plano niya sa may-ari, ngunit tinanggihan siya nito. Sinasabing hindi kakayanin ni Jing na tanggalin ang lahat ng pyesa mula sa mga telepono at panatilihin itong buo. Subalit sa matinding pangungulit ni Jing, pumayag ang may-ari na bilhin lahat ng pyesa mula sa kanya ngunit sa isang kondisyon, dapat pumasa ang mga ito sa quality control. Kung hindi pumasa, wala siyang matatanggap kahit isang kasing. Dagdag pa rito, tumanggi ang may-ari na magbigay ng tulong o mga manggagawa, si Jing lang ang dapat mag-asikaso ng lahat. Pagbaba ng tren, napaisip si Jing kung paano nga ba niya matatanggal ang pyesa ng 100,000 telepono ng mag-isa. Nang gabing iyon, sinundo ni Jing ang kapatid mula sa bahay ng kaibigan at nagsimulang umuwi. Habang daan, napansin nitong ang mga sugat sa likod ng kanyang kuya at napuno ng luha ang kanyang mga mata nang maunawaan niyang na-aksidente ito. Maluha-luhang sinabi niya, "Kuya, magdahan-dahan ka naman sa pagmamaneho. Kasi pagkatapos mo, wala nang ibang tao para sa akin sa mundo." Tiniyak ni Jing kay Tong na magmamaneho na siya ng dahan-dahan sa susunod, at inasikaso nitong ang kanyang mga sugat nang makauwi sila. Pagkatapos, kinausap ni Jing ang kanyang kapitbahay na si Zhao at ibinahagi ang ambisyosong plano niya na magtayo ng isang pabrika para sa pag-disassemble ng mga telepono. Hiniling niya kay Zhao na pamahalaan ang produksyon ng part-time. Binalaan ni Zhao si Jing na masyadong mapanganib ang plano niya at maaaring mawala ang lahat sa kanya. Ngunit ibinunyag ni Jing na ang tanging mawawala sa kanya ay ang kanyang kapatid na babae, at kung hindi niya gagawin ito, walang ibang paraan para makabayad siya sa operasyon nito. Naantig sa determinasyon ni Jing, sa huli tinanggap ni Zhao ang alok nito. Kinabukasan, ibinenta ni Jing ang kanyang shop at scooter para makapagpaupa ng lugar kung saan maaari siyang magtayo ng pabrika at mag-imbak ng kanyang stock na 100,000 telepono. Pinagsama ni Jing at Zhao ang kanilang lakas upang linisin ang buong lugar at mag-assemble ng mga kailangang kasangkapan, pinangalanan ang kanilang kumpanya na Nisview. Matapos mailatag ang pundasyon, kailangan na nila ngayon ng team para magtrabaho. Para makatipid, nagdesisyon si Jing na kumuha ng mga taong mahirap makahanap ng trabaho upang hindi mataas ang kanilang sahod. Ang unang empleyado ni Jing ay si Wang, isang single mom na may problema sa pandinig dahil sa mahabang pagkakalantad sa ingay sa dati niyang trabaho. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang isang waitress, ngunit madalas siyang magkamali ng order dahil sa problema sa pandinig. Sa kabila nito, mayroon siyang kaunting kaalaman sa teknikal, kaya inalok siya ni Jing ng trabaho na kanyang masayang tinanggap. Ang susunod na empleyado ni Jing ay isang kakaibang individual na bihirang makipag-usap sa mga tao at may alagang maraming aso. Minsan niyang sinuntok ang dati niyang amo sa sobrang galit, kaya hindi na siya natanggap sa ibang kumpanya. Inalok din siya ni Jing ng trabaho, na agad niyang tinanggap. Pagkatapos, kinuha ni Jing ang 2 gamer na walang inatupag kundi ang paglalaro ng mga video games buong araw. Masikap na sinanay ni Jing ang lahat ng kanyang empleyado, siniguradong hindi sila magkakamali pagdating sa quality control. Nang marinig ng ilang retiradong senior citizen na nakatira malapit ang kwento ni Jing, lumapit sila upang tumulong, dahil nababagot na sila sa kanilang mga bahay. Natuwa si Jing sa nakita, at mula sa sumunod na araw, nagsimulang magtrabaho ang lahat. Gayunpaman, hindi sapat ang pera ni Jing para bayaran ang kanilang mga sahod, kaya kumuha siya ng trabaho bilang tagalinis ng bintana sa tulong ng isang kaibigan. Sa araw, walang pagod si Jing na nililinis ang mga bintana, at sa gabi, abala siya sa pag-disassemble ng mga telepono. Sa di matatawarang dedikasyon, pinilit ni Jing ang sarili na magtrabaho ng halos 20 oras bawat araw, at 4 na oras lamang ang tulog. Ang tanging layunin ng kanyang buhay ay ang mapanatiling buhay ang kanyang kapatid. Isang araw, sa labas ng pabrika ni Jing, may ilang mga siga na nanggugulo kay Wang. Pinipilit nilang iurong ni Wang ang kasong isinampa niya laban sa dati niyang amo na naging dahilan ng kanyang pagkawala ng pandinig. Ngunit diretsahang tumanggi si Wang na bawiin ang kaso, kaya sinuntok siya ng lalaki sa mukha, at nasira ang hearing aid ni Wang, isang mahalagang regalo mula sa kanyang anak. Nang masaksihan ni Jing ang pangyayari, tumakbo siya palapit sa lalaki at binigyan ito ng malakas na flying kick, na siyang nagudyok sa mga kasamahan ng lalaki na sugurin si Jing. Nakita ito ng mga empleyado ni Jing at dali-daling dumating upang tumulong sa kanya, na nagresulta sa komprontasyon sa pagitan ng 2 grupo. Bigla na lang pumasok si Zhang, ang kakaibang empleyado, at mabilis na pinabagsak ang lahat ng masasamang loob. Binalaan ni Jing ang mga ito na ayaw na niyang makita silang muli, ngunit dahil sa galit,
sinubukang sugurin ni Wang ang mga lalaki gamit ang palakol. Pinipigil siya ni Jing at ng mga empleyado, at sinigurado ni Jing kay Wang na kaya niyang ayusin ang kanyang hearing aid. Napakalma nito si Wang. Ilang araw ang lumipas, ikinasal ang isa sa mga empleyado ni Jing, at umakyat si Jing sa entablado upang magbigay ng taos-pusong mensahe para sa bagong kasal. Pagkatapos, habang nagbubuklod sa inuman, tinanong ni Zhao si Jing kung mayroon siyang plano para sa kanyang sarili. Sinabi ni Jing na ang tanging gusto niya sa buhay ay makita ang kanyang kapatid na lumaki. Gayunpaman, hindi rito natapos ang mga problema ni Jing. Pagkatapos ng kasiyahan, nang umuwi siya kasama ang kanyang kapatid, may nakita siyang liham mula sa kanilang may-ari ng bahay sa pintuan, nagsasaad na kailangan niyang bayaran ng 4 na buwang utang sa renta upang mabuksan ang pinto. Sinubukan ni Jing na buksan ang pinto gamit ang kanyang susi, ngunit napalitan na ng landlord ang kandado. Tinawagan ni Jing ang landlord upang makiusap, ngunit tumanggi itong buksan ang pinto. Walang mapuntahan si Jing kasama ang kanyang kapatid sa 10 oras ng gabi, kaya dinala niya sitong sa bahay ni Zhao upang doon muna magpalipas ng gabi. Dahil sa labis na panghihina at desperasyon, pumunta si Jing sa kanyang kaibigan na nagbenta sa kanya ng mga mobile phone dahil may utang itong 2,000 yuan kay Jing na ilang buwan nang hindi nababayaran. Pinagsusuntok ni Jing ang kaibigan bago kinuha ang bawat sentimong meron ito sa bahay. Kinabukasan, inayos ni Jing na manatili sila ng kanyang kapatid sa pabrika dahil ayaw na niyang abalahin pa si Zhao. Nanghihinayang si Jing sa kanyang sarili dahil hindi man lang siya makabili ng maayos na kama para sa kapatid. Nangako siyang magtatrabaho pang mas mabuti at halos tumigil na sa pagtulog, dumidiskarte na lang ng mga maikling idlip sa pagitan ng trabaho para makapag-recharge. Pinapahalagahan niya ang bawat sandali, iniaalay ang sarili sa kanyang mga layunin. Isang gabi, habang nag-iidlip si Jing sa kanyang mesa, ginaisang siya ng kapatid dahil nakarinig ito ng kakaibang tunog sa labas na ikinakatakot nito. Lumabas si Jing para alamin ang pinagmulan ng ingay at nakita niya ang 2 tao na nagnanakaw ng stock ng kanyang mga mobile phone mula sa truck. Nang mapansin siya ng mga magnanakaw, agad silang nagsitakbuhan, ngunit tumalon si Jing papunta sa truck. Kumapit siya sa pinto, na nagresulta sa sagupaan sa mga magnanakaw. Dahil dito, napadpad ang truck sa gitna ng kalsada, at parehong natapon si Jing at ang isa sa mga magnanakaw mula sa truck, na nagdulot ng matinding pinsala sa mga daliri ni Jing. Tumakbo ang driver ng truck, ngunit nilapitan ni Jing ang kasamahan nito at nagdemand na ibalik ang kanyang mga telepono. Nang mga sandaling iyon, dumating ang kapatid ni Jing sa pinangyarihan, at nang makita ang kanyang kapatid na sugatan, lubha siyang nag-alala. Matapos malapatan ng lunas ang mga sugat ni Jing, ipinaalam ng pulisya na nahuli nila ang magnanakaw sa tulong ng kasama nito at na-recover ang lahat ng ninakaw na telepono. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Jing bilang tagalinis ng bintana, aksidente niyang nabitawan ang isang timba ng tubig dahil sa kanyang nasugatang daliri. Dahil dito, tinawag siya ng kanyang amo sa opisina. Nakita ng kanyang amo ang namamagang kamay ni Jing at pinatanggal ang kanyang guwantes. Bagaman nag-aalangan, inalis ni Jing ang guwantes at pinagalitan siya ng amo sa pagtatrabaho ng may sugat. Sa kabila ng pakiusap ni Jing, walang awang tinanggal siya sa trabaho ngunit binayaran naman siya ng sahod para sa 3 araw na nagtatrabaho siya kahit may sugat. Ngayon, wala nang ibang opsyon si Jing. Hindi niya alam kung paano niya babayaran ang renta para sa opisina o ang sahod ng kanyang mga empleyado, lalo na ang pagpapagamot ng kanyang kapatid. Ang kinatatakutan niya ay natupad nang bigyan siya ng may-ari ng lupa ng 3 araw para magbayad ng renta bago ito ipaupa sa iba. Wala nang ibang mapagpipilian, tumayo si Jing sa harap ng kotse ng manager sa gitna ng malakas na bagyo, humihingi ng paunang bayad. Subalit ininsulto lang siya ng manager, tinawag siyang ambisyosong manggagawa, bago siya pinalaya sa kotse. Nang hihinayang at dismayado, nagpalipas ng gabi si Jing kasama ang kanyang kapatid sa bahay ni Zhao habang walang patid ang malakas na ulan sa buong magdamag. Kinaumagahan, nang papunta si Jing sa opisina, nasaktan ang kanyang damdamin sa nakita niya. Itinapon ng landlord ang lahat ng gamit ni Jing sa kalsada at pinaupahan ang lugar sa iba. Nawalan ng pag-asa at pangarap, naupo si Jing sa tabi ng kalsada, tahimik na nakatingin sa isang langgam. Sa mga sandaling iyon, dumating ang lahat ng empleyado ni Jing, handa na para magtrabaho, ngunit humingi ng paumanhin si Jing at sinabi sa kanila na isinara na ang pabrika at wala siyang pera para bayaran ang kanilang sahod. Sa pagkagulat ni Jing, sinabi ng kanyang mga empleyado na hindi na sila basta empleyado lang, sila ay isang koponan. Pwedeng bayaran na lang ni Jing ang sahod nila kapag may pera na siya dahil nauunawaan nila ang hirap na pinagdadaanan niya. Nagpapasalamat sila dahil may naniwala sa kanila at nagbigay ng trabaho sa kanila sa unang pagkakataon.
Tiniyak nila kay Jing na magtatrabaho sila mula sa kanilang mga tahanan at tatapusin ang mga order. Malaking pag-asa ang naibalik kay Jing dahil dito. Inilagay nila ang mga telepono sa truck at dinala sa kanilang mga bahay upang simulan ang pag-disassemble. Pagkatapos ng ilang buwang walang tigil na pagtatrabaho, sa wakas natapos din ang lahat ng trabaho, at ipinadala ni Jing ang mga piyesa para sa quality test. Gayunpaman, natatakot pa rin siya kung ano ang gagawin niya kung bumagsak ang mga piyesa sa quality test. Si Jing at ang kanyang mga empleyado ay sabik na naghihintay sa resulta ng pagsusuri. Pagkalipas ng ilang minuto, tinawag sila sa opisina ng CEO ng kumpanya na si Zhang. Binati ni Zhang si Jing sa pagtapos ng mga order sa tamang oras bago ipaalam na 87% ng mga piyesang ipinadala ni Jing ay pumasa sa quality control. Isang alon ng tuwa ang bumalot sa lahat, at napuno ng luha ng kaligayahan ang mga mata ni Jing. Ngunit hindi rito natatapos ang kwento, labis na humanga si Zhang kay Jing at inalok siya ng kontrata na nagkakahalaga ng 5 milyong yuan para magtrabaho sa kanya sa loob ng 2 taon. Nanginginig na tinanong ni Jing kung maaari siyang makakuha ng paunang bayad sa pagkakataong ito, at ngumiti si Zhang bago pumayag. Pinipigil ng grupo ang kanilang damdamin habang papasok sa elevator, ngunit pagdating nila sa loob, sabay-sabay silang sumigaw ng may tuwa at galit. Sa wakas, mapapagamot na ni Jing ang kanyang kapatid. Lumipas ang 6 na taon, at ang kumpanya ni Jing na Nisview ay umangat sa napakataas na tagumpay, na nagresulta kay Jing bilang isang bilyonaryo. Sa araw na ito, makikita si Jing sa entablado habang inilulunsad ang isang bagong produkto ng kanyang kumpanya, kasama ang lahat ng kanyang mga dating empleyado, na tulad ni Jing ay naging mayayaman na rin, na naroon sa kaganapan.